Uy, walay katapusan. Amen? Now, dito magdugay, no? Because of time, ato ang iyon si Pastor Orlando, welcome, and preach us karon nga buntan. Sa makausap ka, mayong buntag. Amen. Salamat sa Ginoo sa pag-igong, karong buntag. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, tinuod ang Biblia. Amen? Ay. Isulat sa tao, pero ang tao, igunitan sa Ginoo. Amen. Number 1, na tinitinuod, pruiba, kamatuod, anong naitag na ang natuman? Anong ang pagkatao ni Kristo itag na matao sa kabilin, matao sa usakan doon na bitin, citizen kapit ka tuwing, human itag na, natuman. Amen? Wala kasaligan din pulong sa Ginoo. Okay, manindot ka, read yung Biblia sa John chapter butangi kanda diya sa John 12. John 12 butangi sa abli sa John 12, and then kaliyo butangi og kanda or marker ba ay atong balikan. Duha ka passage sa Bible ang istorya di same pero atong basahon ang pila ka bersikulo. Ang una sa John 14, John 12. John 12, niya butangi o kanda o balik ka atras sa Mark 14. So John 12, and then Mark 14. Now na ito ang Mark 14. Mark chapter 14, verse 3 hangtod 9. Kaliyog sunda lang sa inyong mga mata. Share ang Biblia sa walay Bible. Basaw na itong ini. Si Kristo, naapasayo ka, meaning ka na. Nagministro ka siya. Verse 3. Mark 14:3. Say amen. And being in Bethany, the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. Dalawa, very precious. Sabi saya, bilinhon. Okay. Murag bilinhon o sa balik ng precious sa Bisaya. Bulawan. Bulahan doon. Importante. Very precious. One kinig perfume. Ointment. And she break the box and poured it on his head. So, si Maria kini. Napikaso niya, may balawan kung tigsaling babae ni woman. Verse 4. Sabay-sabay sa verse 4. And there were some that had indignation within themselves, and said, why was this waste of the ointment made? Verse 5 ako lang, for it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Kasagdi lang siya. Why trouble you her? She hath wrought a good work on me. For you have the poor with you always, and whensoever ye may do them good, but me you have not always. Verse 8, sabay-sabay sa 8. Anoint my body, my body. 9 ako lang. Verily I say to you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she had done, she shall be spoken of a memorial. Okay? Sa John chapter 12. John 12. Nana, verse 1 unto 8. Subay lang. John chapter 12. Look at verse 1. Follow your Bible. So nasa yung Bible. Then Jesus, 6 days before the Passover, to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he had raised from the dead. So, si Lazarus, igsuon nila. Kunya si Lazarus, sa chapter 12, 11, 12 na nagbasa. Sa chapter 11, ining pamilya, si Maria, si Marta, naigsuon sa kalalaki si Lazarus. Si Lazarus ilang gibuwig ni Jesus Christ.
Tao na to niya. Verse 3. And verse 2. There they made him a supper, panihapon. And Martha served, but Lazarus was one of them that had sat on the table with him. Verse 3, sabay-sabay. Then took Mary out the ointment from the spikenard, very freshly, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of ointment. So sa verse 3, very costly. Mali ang luwa kapulo. Very costly. Sa buko marganina, very precious. Mao ko to ang perfume. Okay? Look at verse 4. Then said one of the disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? And he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had a bag, and there what was put therein. Verse 7, then said Jesus, let her alone, against the day of my burying. And had she keep this, for the poor always you have with you, but me you have not always. Mga pagkita, patuhunok yung mata, Ginoong Diyos, dalayan ko ikaw. Ginoo, ikaw panalangin, gamit ay mong punong karang punta. Kagaya ni Ginoo sa mga butang na among kinanglan, para sa among Christian life, kung na ay pagbatlong, batungan ni Ginoo, pinagis sa mong pulong, kung na ay pagtununan, ay pasulog na among batunan, makay na mo sa among kinabuhi. Ginoo, karang buntag, ako nagpasalamat ini sa pinibiliyo. Kaya gayunan, ay mong yatag na ako, hindi naman ako siguro ako sanay na mag-sangyaw, magwali sa iyong malaan na pulong. At Lord, pinagis sa iyong grasyo kaluoy, nabangi kami, ablihan mo na ulang kasing-kasing, na kung saan mong manugan, sa among ginawa ng mga pagturunan, mga pagbadlong, hindi among magamit sa among pinabuhi, ma-apply, o kabangi may Ginoo, na kami, pinagi sa imong pulong, malikod, magtubo, sa among Christian life. Ikaw may maya, karong buntag, mabayaw, karong sa buntag, sa among panibahon, bisan pa man, sa among pagsatag sa pinabuhi. Gamita ko Ginoo sa imong himaya, para sa imong himaya, na akong ginagawa in Jesus' name. Amen. Likod. Okay. So, kining istorya, sa usa ka pamilya na nagtuyo sa lugar nga Bethany. Sa unang panahon, kustumbre, walang ugali ba, kustumbre. Sa mga Hudiyo, mga Hudyo, okay, na sila magkulikta ng mga perfume, mga mahalon. Inakulit nila, inabutang sa sudlanan. Ay ginayon din alabaster box. Okay, na isudlanan. Akong gitanawon siya ng alabaster box. Mura na siya murag bato ba nga non-breakable na siya. Gamay lang. Murag buti na. Yeah. Ang mga Hudiyo, ilang igog na sila mga perfume ointment. Na naman, kanang ointment, kung naa sila yung mga espesyal na bisita, ilang ginabubok. Okay, o na ilang kustumbre. So kung naa kay gagang tinagong ng mga ointment or perfume, kung baga murag na kay ipakasigarbo. Murag sikat ka ba? Okay, so galing ginanila na bisag mahal ilang ginagumon. Okay, kung naa bisita, murag hospitality ba? Na di pa gina sila nga na sila ay kahumot na ibubok sa ilang bisita para magamot. Okay? So kini, diri sa atong ibasa, si Maria sa Buko Mark, wala i-mention ang pangalan, sa Buko John, ang iyang pangalan si Maria. Okay? Atong i-focus din ang himo ni Maria. So atong basahon, balikan nato ganina sa John. Sa John chapter 12. Ito na to sa John 12. So John 12 atong ibasa, na si Maria, gibuak niya ang sundanan. Hindi, gibuo sa ulo ni Kristo. Chapter 11, kasi balikan na ito, 11 John. Paliw ka rin yung Biblia, John 11 verse 17. John 11 verse 17. Okay? 11:17. Ako basahon. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. So ang isuon ni Maria, o
ni Marta, mao si Lazarus. Gilubong, upat na kaadlaw, gilubong, di man mo na, upat na kaadlaw, gilubong. Nalimaho na to. Tanawa sa verse 39. Follow. Verse 39. And said, take you away the stone. Martha, the sister of him that was dead. Patay na si Lazarus. Said unto him, Lord, why this time? Stinketh. By this time. Anong stinketh? Nalimaho na ba? For he had been dead 4 days. Apat na ka? Adlaw. Tanawa. Sa verse 44. 44. Sunda. And he that was dead came forth. 43 sa. 43. Psalm number 43. Really go. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Tingnan ni Jesus Christ, Lazarus, magbangon. Huwag ka, adlaw na napatay. Verse 44. Saan na ito sa pagdungan? Sabay-sabay, ready? Basa. And he that was dead came forth, bound, hand and foot, with great clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Amen? So, si Lazarus na buhi. Upat ka adlaw. Mao ka na kung natuod na si Kristo Ginoo. Amen. Tungod nining usa ka na kung milagro. Sa unsa pa isulti sa umang reliyon na si Kristo tao lang, na si Kristo propeta lang. Pero sa Bible si Kristo Ginoo. Tao siya, Ginoo pud siya. Tao siya, Diyos nga gipadayag sa unod. Na tao sa usa ka birhen. Amen. Look at verse 45. Then many of the Jews which came to Martha and had seen the things which Jesus did believed on Him. Nakita nilang milagro. Dito sila. Amen? So atong balikan ang atong gibasa ng teksto. Ini si Mary, ang iyang pinakamahalong nga gitago nga perfume, why pagduwa-duwa, ibuak pag yun ang sudlanan. Bahala ang sudlanan na, importante unod. Amen? Abi na to sa Christian life, ang importante atong kasing-kasing. Amen? Ang gusto sa Ginoo, atong kasing-kasing. Natama atong kasing-kasing. Amen? Sa pobre ka, wala ka kahit eskwela, may problema. Sakto ba atong kasing-kasing? Amen? Atong ibuhos ang atong kinabuhi. Okay? Dili ka magduwa-duwa. Ibuak yun ni Maria. Okay? So, atong abriyon sa kagyod, pundasyon sa atong minsay. At dahil lang yan po, mataying marker, atong balikan ang dito sa versikulo pa bayan ng Kristo Iglesia. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 tugod sa verse 5. Mao kinigimo ni Kristo. Okay? Verse 5. Say amen. I will read. Saan ako? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, si Kristo ka na, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Mao kini ang Ginoo. Nagpakapobre. Okay, nahimong alagad, servant, ulipon. Okay, he made himself of no reputation. Sa ibot pasabot, ibaliwala niya ang iyang darbo, unsa ba? He emptied himself. Okay? He emptied himself. Ginoo siya. Pero ingon sa Bible, siya nagpayubos. Dahil mong tao sama na to. Okay, tanawa. Verse 7. Sabay-sabay. Ready? Share your Bible. Verse 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8. Padayon. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Mao ka nang gihimo sa Ginoo. Ang Ginoo nagpayubos pa kayo, katao sa pasungan, balay sayo, nagpuyo sa iyo ka, 33 si Media Katoy, pagkauman, siya, voluntaryo, na nag-anto sa cross para maghalat siya kinabuhi, magpula siya dugo, namatay, ginubong, nabanhaw. Si Kristo, Ginoo, ipadayag sa unod, nagpayubos pa kayo. Amen? Ano man, para sa atong sala, aron kita makadawat sa kaluwasan. Amen? So, balikan nato ang mensahe ganina, bilinhon na perfume.
Yun sa Bible, very precious, sa pikas, very costly. Pero walay pagduwa-duwa. Ining babae si Maria, ibuhap niya ang sundanan para ibuhos sa kay Jesus Christ. Ang itong mensahe kayo, mensahe, give your best. Amen? Sa yung mensahe, sabay-sabay ta, give your best. So ihatag na to ang the best na Ginoo. Amen? Di ba gusto na to best? Okay? Sama si gimo ni Christ. Gimo niya ang best sa cross. Wala siya, nagduwa-duwa, nagboluntaryo siya na nag-anto sa cross para sa atong mga sala. Amen? So, let's give our best para kay Jesus Christ. Tanawa diri sa, balikan na to sa Mark. Book of Mark. Chapter 12 or 14. Mark 14. Look at verse 6. And Jesus said, let her alone. Why trouble you her? She hath wrought a good work on me. Notice the word, good work. Amen? So, ang good work. Ang good work, mayong buhat, dili makaluwas. In praise, no? Pero ang good work, kita, kung luwas, mag-imot ka, mayong buhat para sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, nagluwas na to. Himo niya ang iyang the best sa cross para kita makabaton o kaluwasan. Amen? So, give your best. Number one. Atong riyon sa atong Biblia, Acts chapter 2, verse 41. Acts or buhat. Okay? Acts chapter 2, verse 41 and 40 until sa 47. Acts chapter 2, say amen kung nana. John, then Acts. Verse 41. Say amen. Kung nagwali sila Pablo o sila Peter, ikayab na si Kristo, niya si Kristo nagbili ng sugo na maglakaw mo isang iyong may balita. O kini ang bunga o resulta sa ilang pagwali. Okay? Look at verse 41. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So sila Peter nagwali. Why kahadlok? Naay kaisog sa pagwali. Kuman, si Kristo nagsugo nila. Kunya, nila ang naluwas about 300 souls. Verse 42. Sabay-sabay. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such should be saved. Amen. Number one, give your best sa atong pagtigom sa simbahan. Amen. Give your best in church attendance or church gathering. Amen. Give your best. Parehas kay Mary. Ibuhos niya. Okay, bugod yun. Buhos yun. So sa atong kinabuhi, kung magsimba ka, ihatag na ko ang best. Amen? Kung saan man ang best? Mag-prepare ka sa iyo pang gabi pa. Nagpangandam na, okay, pagkabuntag, inisok sa iyo, bangon sa iyo, o niya, atong simbahan, saktong oras. Amen? Best na siya. Dili na ito, ihatag sa atong Ginoo ang salin. Amen? Kabalo mong salin? Ano man? Dako na kayo ang ihatag si Ginoo sa ato. Parehas kay Mary, ibuhi yan ang soon. Di man mo na, example lang na kay soon, ibuhi. Example lang na ay tao. Sa kanang tao na. Ibuhi na imong anak. Kapay na, ibuhi. O nag-imo ni Christ. O nang si Mary, usa sa inungdan, nga way pagduwa-duwa, ihatag niya ang balahalong, okay, bilinhon tayo nga perfume, ibuhos ko niya. Kaya usa sa rason na kita na to, ay yung iksoon, yung patay na o pagkadlaw na limaw na ibuhi pag yun. Kung daghan, nakita nila diri, kay daghan ang milagro, na kamo, nakita, na ibaluan nila na si Kristo Ginoo gayon. Ano man ihatag na to ang best? Kay si Kristo Ginoo. Amen? Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, siya ang nagluwas, siya ang tag-iya sa tanang butang. Kung na kay mayong lawas, siya ang naghatag sa imo sa mayong lawas.
lawas wa kay balatingan. Kung na kay trabaho karon, ang Ginoo naghatag nimo og usok na alam. Kung na kay pamilya, padalanginan sa Ginoo, gikan ka na sa Ginoo. Amen. So why hinungdan nga kita di mangalagad sa Ginoo, di mo simba na hindi ato ihatag ang atong pinaka the best. Amen. Amen. Ano man ang tigong importante. Sa diya kita naluwas, iyon sa Biblia, kita naimong kabahin sa lawas ni Jesus Christ. Siyempre ang simbahan, pundok sa tao. Ano ang church? Church means pundok sa tao na naluwas. Ini, sawa pata naluwas, dito ta sa daang pundok. Kung sa daang pundok, pundok sa kalibutan, pundok sa makasasala. Karon giluwas ta sa Ginoo, ibago ta sa Ginoo. So na ta sa bagong pundok. O na kinahanglan magtigom ta, mag-appeal pirmi sa pagtigom. 1 Corinthians chapter 12, paspas lang. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Okay, mauli ang church. 1 Corinthians 12:12. Sunda. Sunod. Nana, say amen. Verse 12. 1 Corinthians chapter 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ang buot sa botani, si Pablo ang nagsulatan ni, gilarawan ni Pablo na ang simbahan pareha sa lawas pisikal. Ani, lawas. Okay? Nga kining lawas, dagang parte, dagang membro, na ikamot, na itudlo, na idako, na igamay, na itiin, na ulo, na italunggan, na mata. So mga po ng simbahan, wala po lawas na lain-lain, kinaiyak, na nagkakanta rin, na nagatudlo, na nagawali. Na yung umang, nag-apilang. Pero tanan kita, kabahin sa lawas. So meaning, kung kabahin ka sa lawas, kita na function, na purpose. Amen? Amen. Sama ini na purpose. Ini, pagtudlo. Alam? Okay? Tanan, na purpose. So, kung nakakapuluwas ka, yan ang lang pagtigong ka-perming. Ayaw pagbulag sa tigong. Amen. Kaya kung natin dali sa tigong, naipadalangin. Kaya sa pagtigong, just like ganina, gana natin natunan sa Sunday School. Amen? So, makatabang to siya. Protection. Kaya natin natunan yung apply natin sa kinabuhi. Kaya ang mga mali, ang mga nagasuroy-suroy, nagatudlo, mali nga mensahe, mga kulto, ginayon nila. Yes, ginayon na. Wa nagatudlo kamaturan. So kung wa ka nasayon sa pulong sa Ginoo, nagmit ikaw, madala dito. So kung natin diri makadungog sa saktong pagtulunan, saktong pagtuo, saktong doktrina, so kung natin manunggan, magato sa iyong balay, magkatok dito, niya mag-share sa mga pulong sa Ginoo, niya di mao, ay maloka. Amen? So diri sa panimbaho na to, na ipagbadlong. Kung naay sa latong kinabuhi, ginabadlong kita. Amen? Kaya kita tao, normal, kinaiya, na usahay natin kinahimo, nasupak sa kaubuton sa Ginoo. So, pinagi sa pulong sa Ginoo, ginabadlong kita pinagi sa pastor. Amen? So, ayaw ko sa pastor, kung ang pastor magwali, kunya, naigo ka ba? Okay? Kaya ginagamit na ng pastor. Amen? So, importante ang pagtigaw. Ngayon sa story dito sa Bible nga itong tanawon sa Exodus chapter 13. Illustration kini para ato yun masakdan pag-ayo unsa ka importante ang pagtigom. Amen? Exodus chapter 13, 3c, 21. Exodus, mao kining panahon ni Moses. Exodus, paggawas. Ang meaning sa Exodus, ni Hawa, ikan sa pagulipon sa Egypt, yan atong makita ang istorya na sila nigawas sa pagkaulipon sa Egypto. Exodus chapter 13, verse 21. Say amen? Follow, sunda. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. Ano to sa story, ang mga Hudiyo, katawan si Ginoo, gikan sa Egypto na ulipon dito. Okay? Karon, ang Ginoo, isugo kang Moses, yun sa Ginoo, Moses, agtuwa ang akong katawan sa Egypto. Waa sila paggawas para sila makalagad na ko. Amen? Ani, minaw. Ang Egypto sa Bible, wala buhay sa kalibutan.
Sa diya, nga naapata sa kalibutan, wapata na luwas, ulipon ta sa kalibutan. Kabasabot ang ulipon, ulipon ta sa sala, ulipon ta sa mali kapag to, sama po na ko, mga po na ko kaniyan to, dibutado ko, pero ulipon sa reliyon, ulipon sa mali kapag to, slave, ulipon sa sala. So, iluwas kita sa Ginoo. So, mao kini ang mga Hudyo, nang gilid ni Moses, nakagawas sila sa dagat, Abraham, di ang dagat, niya igawas, sirado sa Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo, kadadun sila dito sa sarili, kaugalingon nilang luna, lupa, kuyanan. Di gusto sa Ginoo nga maghalog sila sa Egypto. Amen? Pero samtang sila nagabiyahe sa wilderness, sa Bisaya, Kamingawan, ang ingon sa Bible, kung adlaw, na ay nagalandong nila nga clouds, panganon, para dili sila mainitan. Lindot kayo, no? Kung gabi, na ay kalayo, hayag, na nag-auban nila. Para sila, isa gabi, mahayagan sila. Siguro isa po, kay gabi, bugnaw man, yung Kamingawan dito, perting bugnawa siguro, tugnaw kayo. So, makatabang ko sa ilaha. So, ang mga tao, minaw, kung imong tunan, mga 2 milyon na pay hayop. Bata, iguwang, na yung mga hayop. So, dapat na sila diri. Kunya, na yung mugiya nila kung adlaw o gabi. Morning leksyon. Dili kita mag-awa sa tigom. Amen? Ayaw pag-awa, ay kung mag-awa ka, wa kay proteksyon. Amen? Wa kay landong, wala kay hayag kung gabi. Walang ulagway sa simbahan. Amen? Wala perfecto na simbahan, pero mas maayo yun na makikita sa tigom. Amen? So, number 1, you give your best sa pagtigom. Okay? Hindi mo alam pwede ninimoy mo. Kaya kung dili ka kabalo magkanta, di simba lang. Wala ingon din, kung makita na to, ingon ni Jesus Christ, she had done what she could. Sa Bisaya, iyang mo kung sa'y sarang niya nga mahimo. Nasabdan? Si Maria, mawagin ko. Iyang mahimo, tigtigom siya. O peryon. Sila sa Ros na minaw, si ang iso ng Marta nagluto. So, lain-lain ang atong mga pwede mahimo. Siguro wala ka nagkakanta diri. Siguro wala ka nagatudlo. Pero kung sa'y pwede ni mo mahimo. Amen? Kung imong pwede lang mahimo, pagsimba lang, isimba lang ka. Eh, anak na mutubo ka, kunya later on, so later banda, magamit ka na sa Ginoo. Kaya magtubo man ka kung naka sa tigom. Amen? O ang purpose ng simbahan. Nagatubo kita. Amen? Kaya kita naluwas. Kristohanon, nahinay magtubo. Amen? O ang Christian life. Kasi ginahinay lang magtubo. Amen? So ihatag na ito atong the best. Di na ito ihatag ang salin sa atong pagpanibahon. So gina-encourage na mo, ginahagit na mo na give your best sa pagtigom. Na Sunday school, apil diri. Kaya ang Ginoo, ako na yung nahimo sa ato, ha? Si Maria, ingon din ni Jesus Christ, she had done what she could. Ihimo niya, kung sa'y sarang, pwede niya mahimo. Di ka napakayoon sa Ginoo, buta nga, di mo kaya himoon. Kung sa'y mahimo, himo lang. Amen? So, gathering, number 2. Give your best in your giving. Okay? So, may isgot na po giving. So, wala ko lang iwalin. Giving. Saan ang giving? Siyempre, paghatag. Okay? So, mali. Sa diyan kita naluwas, yun ang Bible, kita kanang piniyalan sa tanan. So, ang giving, ang ginatudlo, siyempre mag-giving, kwarta may gilang isgutan. Okay? O na, usay, sa pangsiman, kanang migon sila nga, ang pagtulunan, pagwani sa kwarta giving, migon sila nga ba, murag sensitibo kay ang uban siguro, basic, di ganaan malinaw, pero kay naman sa Bible. Amen? So, ikinaisgutan ng giving. Ano na giving? Siyempre, para ang bulaton sa simbahan kanang naay gamiton. Amen? Finance ba? Oh, sikin sa mag-finance sa bulaton dito sa simbahan. Siyempre, ang membro sa simbahan. Dili pwedeng buwan ka sa gawas, mga yung solicit dito, bawal na, dili na sa Bible. So kita, ang mga membro, kabalumatan na tithes, di ba? Tithes, 10%. So balik niyo mo, 10%, balik, yan na nabili mo na po ng offering. Di ba?
Mao na ginatudlon nato. Amen. Ani sa giving, sa tinuod lang, ang Ginoo wala gyud kinahanglan sa kwarta nato. Dili niya kinahanglan atong kwarta. Kung kita maghatag, makita kung sa atong kasing-kasing. Nagpakita, nasakto atong kasing-kasing sa Ginoo. So gusto sa Ginoo, kita maghatag para makita ang atong heart para niya. Di niya need ang atong kwarta. Kaya ang Ginoo ay iya sa kalambutan. Ang gusto niya kita matinumanon para kita magpanalaginan. Amen? Kung dili ta maghatag ang panalangin, kita mismo ang naga-sukap. Atong ginadilian. Okay? Ginarap na to ang blessing. Ang panalangin, English mabot na to, atong Ginoong ginapunggan. Amen? Mao ka na ang giving. Amen? Dili man ta magdatong kita mahatag. So ang paghatag, giving para yun sa tanan. Mingon ang bubra, ang uban. Pobre man pastor, pobre man min. Kanang dato, na sila dapat maghatag. Dili sa Bible, tanan, kinahanglan mo hatag. Pobre man o dili. Amen? So, 10%, ihatag balik ang 10%, 10% tithes, and then, kung napakaidugang, na ng offering. Amen? Sabdan? So, diya, masukat atong pag-igugma sa Ginoo. So, 10% siyempre, di balik. Kunya, ang nabilin, diya, makita ang offering. Paspas lang. Okay? Atong abriyon, 1 Corinthians, chapter, o 2 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 8. 2 Corinthians, chapter 8. Say amen, kung nana. Verse 8. Amen? Sound ako, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Imani, love, para mapatunayan ang atong pagigugma sa Ginoo. Verse 9, sabay-sabay, reading go. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through, though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. So, balutana, no? Si Kristo, Ginoo, nag-iya sa tanang butang, pero siya nga dato, nagpakapobre. Amen? Nga naman nagpakapobre, nagpakatao, nagpiyo sa iyo, pakapobre. Aron kita, pinagi sa iyang pag-antos, kita may mong dato. Gusto ko may mong dato? Amen. Spiritual. Well, amen? So kung kita luwas, yun sa Bible, kita may mong dato. Kung mamatay ta mga tutaglangit. Mo nang tugtudya, dili mo siya literal nga kwarta nga daghan. Kaya kung pasabot, si Kristo, at ang iya sa tanang butang, rich siya, pinagi niya, sadyang kita naluwas, na imo kang rich. Amen? Through His poverty. Yung sa itong poverty, ang iyang pag-anto sa cross mo to yung poverty, that we might be rich. Amen? Amen. So, pasalamat ta ang iluwas sa Ginoo. So, na tayong obligasyon na maghatag balik para itinans ang bulaton sa Ginoo. Amen? Hindi man ta may mong gato, pero may mong ang kinumanon na Kristohanon. Kunya, ang Ginoo mapanalangin sa Kristohanon nga ma-kinumanon. Amen? Ang panalangin, dili man permi material na bagay. Ang panalangin, dili permi kwarta. Usahay ang atong una-una, material na bagay. Yes, pwede po na material na bagay ang panalangin na ibalik sa Ginoo. Pero ang tinuod ang nindot ng panalangin, kanang panalangin na kanabang, dili mapalit sa kwarta. Amen? Amen. Panalangin nga dili mahatag sa kalibutan. Unsa man na? Kay kalinaw, luwas ka, kabaluta nga mantugid kag langit. Amen? Natay katagbawan na tawag contentment na bisag di kayo ta dunan upalit kag 2 ka kilo 5 ka kilo bugas okay adlaw-adlaw palit na siguro every other day at sa 2 ka kilo pero kung kita luwas kanang satisfied ka ba katang matagbaw ka natay Ginoo. Amen? So mo na ipanalangin kung kita pagtinumanon sa paghatag diya sa Ginoo. Amen? And then, another thing. Abriyon sa nato, ang atong Biblia. Balikan nato ang atong ganina sa Mark. Mark chapter 14.
Or, yes. Mark chapter 14. Balikan na ito, nainindot sa pagtulunan din sa atong text. Mark chapter 14. Say amen, kung nana. Akong basahon. Verse 8 and 9. Verse 7. Verse 7, say amen. Sa na ito sa pagdungan, ready? Read. For you have the poor with you always, and whensoever you may do them good, but me you have not always. Ang story, sa itong nabasa ganina, na yung sa katao dito na nagsupak-supak. Sa Book of John, i-mention ang pangalan si Judas. Yung Judas, uy, sayang man na kayo, nag-iabora na. Baligya, unta na, parang tabang sa pobre. Okay? Ako ang kantidad. Pero yung tuyo dito lahi, kay si Judas, dili man tinurog ng apostoles. Kawatan man ingon sa Bible na ibang. Okay? Pero ingon ni Jesus Christ sa mga tao, pasagdi lang na siya. Kaya siya naghimog mayong buhat. Ang pobre daghan. Ang pobre na-permi ninyo. Pero ingon ni Jesus Christ, ako, dili ko permanente diri sa inyo ha. Kaya si Kristo naghisgot sa iyang kinabuhi, kamabot ang panahon, siya pagkapatyon, ilansang sa cross, namatay, lubog na banhaw, kunya, magbalik na sa langit. Ang bot pasabot, labay lang. Di mudugay si Kristo. So, ang bot pasabot, na ang gimo ni Maria, igamit niya ang kahigayunan. Amen? Sabot mo kahigayunan, sa English, opportunity. So si Maria, umaga, iyang gigrab ang itawag na oportunidad. Nasamtang na pa si Kristo, dahil sa gimo, bilinhon. Wa na gisayang. Amen? So, ibot pasabot. Sa ibot pasabot. Natay kahigayunan. Amen? I-grab na to ang oportunidad sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kaya kita ginawa sa Ginoo. Dili sa tanang panahon, mamayo lang atong lawas. Amen? Usahay basi magmasakit ka. Kaya dagang nagasakit ka ron. Amen? Sa Mount Calvary, dagang dito. Mayong lawas yung kanit na nagsakit. Patakon pa. Nagsakit di dialysis. So, pwede po lumabot sa ato. Pwede ta mag-disable. Pwede ta mag-stroke. Pwede. So, samtang mayo pang panahon, mayo pa atong lawas, dapat tayo opportunity, mga nagagawin na sa Ginoo yung sakto. Amen? Dili na ito, ihatag ang salib. Ihatag na ito ang best. Sa pagsimba, sa paghatag, o kwarta, balik 10%. Amen? Opportunity. Okay? Yes, may problem ang kinabuhi. Normal na natay problema. Pero dili ta magundang kung natay mga problema. Amen? Isa nagapanagat, dili kaya experience panagat. Siguro yung ginikata na tagi panagat. Sa panagat, mauni. Sa mga dagkong barko, siguro bisag magmay sa kayan, na ginasawang na angkla. Angkla? Ginahulog na, bukat na siya. Ihulog siya lalong para ang barko, ang sakayan, dili basta-basta masibok sa lawod, sa balot, o sa hangin. Okay? So sa barko na natawag sa English, anchor. Amen? Sa atong kinabuhi, napuntay anchor, angkla. So sa mga angkla na pwede na ito gamiton. Una, kung kita luwas, dapat sufficiente na kay ebidensya na di ka mag-undang kung kita giluwas sa Ginoo. Amen? Anchor of soul. Kung kita giluwas sa Ginoo, ako kayo na nga blessing. So si Kristo, pwede po siya na atong angkla. So kung naay problema, na nag-abot ng na, usay problema sa kawadon, usay na problem, tinatawag na relasyon sa panimanay, magkaroon ng problem, ang mag-isawa usay ang ginikanan, bata, magkaroon gamay yung problem. So naagin ang problema sa panginabuhi nato. Usay, health condition, magsakit. Usay, magamping ta, usay diri sa mga membro sa simbahan. Di kalikayan nga usay di kayan nga usay di mo magsinagtanay. Usay na yung membro nga murag makasakit di mo. Normal na siya. Pero dili natin hinong gamiton, na hinungdan na siya, na kita mag-undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So, andri sa Hebrews chapter 6. Ato basahon ka dyan. Hebrews chapter 6. Nana,
Hebrews chapter 6. Say amen kung nana. Amen. Chapter 6, verse 18 and 19. Open your Bible. 18 and 19. 18, backed by two immutable things. Ang kasabutan ng immutable, dili mausap. In which it was impossible for God to lie. Ang Ginoo, di kabalo mamakak, wa ka pamakak. Kung sa i-promise sa Ginoo, dili yun na mausap. Cannot be changed. Right. We might have strong consolation. Saan ang consolation? Kadugog consolation prize. Okay? Comfort ba? Isang wak ka na-appeal sa first, second, third place na raffle, pero tanan, nakadawat o yung itawag na consolation. Para kita ma-comfort, para kita manasig. Okay? Consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So sa Bisaya ang hope, sa Bisaya ang hope, paglaon. Amen? Right. Kung kita luwas, natay paglaon. Amen. Kung kita mamatay, wato kitang langit. Hope of heaven. Verse 19, kasama na ito sa pagtungan. Ready, go. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which is carried into that within the veil. So, sa kining, hope, paglaon. Kung kita luwas, natay paglaon. Anchor of soul. Sure, sigurado yun. Amen? So kung kita naikalisod sa pagpangalagat, padayon lang. Amen? Amen. Magpulog taong angkla para dili ka matarong. Gamito na ito ato angkla. Unsa ang angkla? Si Ginoong Isus. Amen? Kung kita naluwas, maunay atong barugan. Huwag ko naman taglangit. Normal lang ang problem. So, ayaw pagundang kung naay problema. Kaya kita iluwas sa Ginoo. Amen? Normal ang problem. Kung saan ginaalaw sa Ginoong problem, para kita magtanglak sa lahat. Para kita magluol pagyod niya. Diba? Amen. O ng bagyo. Unos. Kung saan ginatugot sa Ginoo, ang unos, para, o diba? Unos dito, o ni Ginoo, o ni kita. Kung saan kusog kayo unos, o niya, para kita magluol niya. Amen? Right. Eh, saan magun, panayo, magun ka sa Ginoo. So, ang mga kalisod, para na sa tuwa. Amen? Problems in life. Dahil duha ka problema, duha ka suffering, pag-antos. Una, pag-antos, bunga sa sala. Ikadua, pag-antos o suffering, bunga sa pagtuman sa Ginoo. Right. So, kuman na siya. Asawa na sa kaluwasan. Sabot ha? Amen. Partner, asawa sa kaluwasan. So, ayaw gundang. Amen? Padayon, give your best. Amen? Amen. Give your best para sa Ginoo. And then, sa atong simbahan, kita na pastor. Amen? Right. Sa New Testament Church, when we say New Testament, ang subay sa Bible. Kita, Coastline Baptist Church, dili man ka kama kay Baptista. Ang atong ginaningkamutan na masunod na ito kining ulong sa Ginoo. Amen? Right. So, bisag kung sa pangalan, ang importante, magsubay ka sa Bible. O na ginatawag New Testament Church. So, ang New Testament Church, i-decidyo sa Ginoo na naay ginatawag na pastor. Amen? Right. Okay? Mo na leader sa simbahan ng ibutang. Walay babae nga ma-leader sa simbahan. Amen. Pastora. Okay? Paspas lang. Abriyo na to. Ito tamuman. Ato abriyo sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Verse 13. Abriyo yung Bible. 13. Say amen. Amen. Verse 13, chapter 2, 1 Timothy. For Adam was first born, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. So, duha ka rason. Ganong lalaki ang nabutang sa simbahan ng leader. Dili babae o pastora. Nakita nimo, duha ka rason. Si Adam ang unang himo. Right. Usa si Eva. Ikaduha, ang babae ang nakalapas. Dili ang lalaki. So, di man importante na siya. Bible na. So, ang leader sa simbahan, apil sa kanimalay, ang Bible nagsulti, lalaki ang leader. Amen? O na, ang lalaki sa kanimalay, maoy leader. Maoy
leader o sa simbahan lalaki. Amen? So, walay pastora. Amen? Amo na ay pamagi sa Biblia. So, na ay ginatawag na partnership between sa pastor o mga membro. Samot mong partnership, just like negosyo, may partnership. Okay? Kung ata, 50% mo kapital, 50% ato. Okay? Kung na ay ginansya, tunga ko ta. So, partnership. So, diri sa Bible, na ako'y gitawag na partnership. Pastor o mga libro. Anong partnership man, ani? Ginaw, pagayo, akong explain. Ako sa una, bago pa ko naluwas, itawag ko nga, baby Christian. Lapsag. Sabot kong lapsag? Kasi kung mo, siguro ng lapsag. Okay? Baby ba? So, taranta, nagsugod sa baby Christian. Bagong naluwas. Okay? So, ang pastor namo, Amerikano, itabangan ko yung lain-lain. Okay? Di akong giatiman. Usahay, bisitahan ko niya sa balayo. Dili na usahay, pero kada simana mo bisita siya. Kunya, tabangan niya ko. Dinadasig ko niya. Usahay, di ko kasimba. Wala ko niya sa balayo. Simba ka. Okay? Niya, nakikitawag na discipleship. Disciple ko niya. Oh, diba na? Namoy discipleship. Yung discipleship, makatabang ko. Hinay-hinay ka. Makakatulong sa mga pagtulunan, basic na pagtulunan ba. Okay, mga gatas good. Ang bata, ginagatas. So, ang Kristiyano, nga bago pa naluwas, ang pulong sa Ginoo, mura na gatas. So, kinahanglan natin gatas. Ang hinay-hinay ka magtubo, hinay-hinay, mukhaon na tao, mga kanon, okay, siguro 80 minutes, solid, hinay-hinay. So, mga ng Christian life. So, kinabangan ko sa akong pastor. Bila katuig, bulan labay, hinay-hinay na ko nagtubo. Amen? Right. Amen. Hinahinay na ko, nagaan kong trabaho, aser, maghatag ko, karang mga opening envelope. Kung na ay bisita ng sulod, nag-aser ko. Lugay na itong panahon, 35 akong edad. Kung na ay bisita noong, ganito, makalikuran, okay, ako di ay si so-and-so, nag-asa ka, yan ang amigo. Okay? So, mauna, nagsugod, hinahinay, hantod ka, limo kong assistant Sunday school teacher. Okay? Dili, magtudlo, hantod ka, nag-himod ako Sunday school teacher. Yung later, tungkol sa pastor, okay, mag-prepare ka, mag-apo, magwali ka sa sunod, ulbahan ko, magwali ka ko. Pero alam-alam lang. So, ani, ang buto sabot sa partnership ko, ni. Una, wagay na mo, kitabangan ko sa pastor. Karoon, kay kitabangan niya ko, nagtubo na ko, alam-alam, makatrabaho na po ko, nga sa diin, makatabang na po sa iya, ha? So, nagtudlo na ko. Kung di ko makatudlo, iya hatanan. Okay? Kung di ko walay mag-aser, iya po sa trabaho. So, nagano mag-aser. So, ang prinsipyo mauni, partnership. Karon, panahon na siguro, tapusan na to, kasi panahon na magtabang na ka sa Right. ibahan. Amen. Amen? Kung sabay mong matabang, na ang karga ng pastor ay yung load, na pasan, hinay-hinay mabawasan. Right. Mahal sa uban. Ang ubang load ni pastor na ato kay Brad, ito Brad. So, ang ubang trabaho ni pastor na makuha na niya. Ang ubang napasa po dito sa uban. Amen? Salamat. So, talang kita, nata sa lain-lain nga ang. So, maringuha ta na yung partnership. Amen? Right. Itabangan ta sa pastor, later on, kita na po trabaho sa mga trabaho ni pastor nga pwede na nato makuha. Right. Lord. Amen. Ano ka to? Kung dili na to limon, so ang mga tabo, si pastor na yun. Ang pastor kaya, pamilyado po na, kaya po na to. Si pastor makaon po na, tunukad daw pareya ni mo. Kung gamerinda ka, gamerinda po na si pastor. Amen? Kung nakay problema sa pamilya, di po balikawan ang pastor na po na yung problema. Ikaw naman, amen? Kaptan? Right. Sumaw na ang simbahan. Amen. Amen? So let us give our best. Amen. Amen? Tapos muna ko, ang pastor dili perfecto. Amen? Ma. Di balik kaya nga usay, na po na siya kawadon. So last na lang, ang iyo po pastor, 5 minutes or 3 minutes, okay? Abriyo na ito, 9 minutes of story. Exodus 17, please, pas-pas. Istorya din yung makuha na itong pagtulunan. Nindot ng pagtulunan. Exodus chapter 17. Hoy, sa panahon ni Moses, na sila'y kaaway, na grupo, na gubat. Ang ilang kaaway, mga Amalekites. Okay? Kunya si Moses nagsugot, tanawa,
verse 9. Exodus 17. Exodus 17, verse 9. 3 minutes lang, okay? And Moses said unto Joshua, choose you out men. Men, ha? Wala, importante ang mga men sa simbahan. Mga lalaki. Go out. Fight with Amalek tomorrow. Okay? I will stand on the top of the hill with a rod and I say sungkot of God in my hand. Verse 10, sabay-sabay, go. So Joshua did as Moses said unto him, and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. 11, ako lang. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel, ang mga Hudyo, prevailed. Daog sila. Kung si Moses, sige kasok kamot sa iyang pag-ampo dito sa bukid. And when they let down his hand, sa ikapo yun siya, alay na kayo, manaog na iyang kamot. O niya ang kaway, notice, Amalek prevailed. 12, sabay-sabay sa 12. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the side. And his hands were steady until the going down of the sun. Morning story. Okay? Ini Moses, Joshua, magiging mga kauban na ito, pili, mga tao, kay naigira dito, ato mo dito, ikaway mo sa gubat. Kaya ako, musaka ko sa bukid, kuya ako man, si Hur o si Aaron. Kung sa sila sa hit, sa bukid, kaya ako, nasa tawag, ako sila, dahil sila tawag sa Ginoo. Pag ako ni Moses, sa kapo usay, kuya ako, alay na ang naog. Kuya ako, naog niya ako, magpindi na po sila dito, sila Joshua. Kuya, taas ako, naog na po. Hanto pinabot sa punto, si Aaron at si Hur, igulitan ng kamot. Okay? Para di mo naog. Right. Kanya, di mo taman ng kapot diri. Ano? Mauna ni kapot. Amen. So, ingon din ang pagtulunan, si Moses na ay kawiyamon. Kaya kung naog yung kamot, tawanon kawiyamon. Right. So, tanang-tanang ay kawiyamon. Amen. Si pastor na ako na siya ay kawiyamon. So, pinalaw na ito ang iyang ang atong tabang para niya. Si Aaron at si Hur, ikunin. Para din mo naog yung kamot. Dili, di kasuk-pikas. Kunya, ikot sa Bible. Angkot, wapon. Steady. Napay bato, ibangin. Kunya sila Joshua dito. Kaog sila. Victorious sila. Amen. So sa atong simbahan mo. That's right. Sa atong kita mo tunaogon, victorious. Let us serve God. Give your best. Mag-work. Pinabangay, kuman si pastor. Amen. High partnership. Mag-ampong kita, kung ang ulog yung mata. Ginoong Diyos, nalay kong ikaw. Salamat sa iyong tulong. Akong tulan karon. Salamat sa mensahe. Salamat man sa matagusan ni Aaron. Kapag hindi Ginoo nga among tulan, among na lunggan, ini ma-apply na mo sa among tagsa-tagsa ng kinabuhi. Salamat Ginoo sa matagusan. Salamat sa kalimbaon. Kadayon na ino po ang ulog yung mata sa pagkadayon. Ikaw sa ulo, iyong sa mata. Every head bow, every eye closed this morning. The message is very simple. The message is very clear. Give your best. Give your best. Kahit soon, kang nabuntag, praying that whatever kung sa may ipahimo sa Ginoo sa tuwa, God will lead us. God will always take care of us. Every head bow, every eye closed. And what Brother Elmer come? Brother Elmer, where are you? That piano is playing. We have invitation this morning. While invitations come, tuko lang atong ulo, ipiyong atong mata, while waiting for the pianos playing. Let the Lord work in your hearts. Let the Word of God carry in your hearts this morning. Let us help one another. Let us partnership for this man is still given to us. Dili niya makaya og usa ka tawo lang, dili niya makaya og duha og tulo ka tawo lang. We need more people, we need more Christians to help to continue the ministry of God. Give your best attending church services. Why not to come to the altar unya, magto ka sa altar, mag-promise to the Lord every Sunday, musimba na yung Lord. Every Sunday nila ko i-miss ang service. Every Sunday, Lord, mag-attend ko sa simbahan.
Give your best in your giving. How's your tithes? Kumusta ang imong tithes? Kumusta ang imong offering? Kumusta ang imong maghatag sa mission? Maybe you're struggling today. Why? Because you don't follow the instruction of giving. Most Christians are struggling financially because wala ato gihatag ang atong best sa paghatag dira sa Ginoo. Always remember, God doesn't need your money. He needs your obedience. He needs your obedience. And always remember, obedience always brings blessing. The more you obey the Lord, the more the blessing will come. And that's why you struggle financially. It might be wala mo natuman ang imong best sa paghatag dira sa Diyos. And this morning, so for the last, be a partnership. If you are grown already, kung tubo na ka sa mong Kristohan ng kinabuhi, we need your help. We need your help. Kailangan na mo ang mga men sa kanila church. Kailangan na mo ang mga men na mo support. Kailangan na mo ang mga men na mo ampo ang anong simbahan. We need more men, we need more teenagers, we need more ladies to get involved sa paluhaton sa kanila church. We have a lot of ministry. Kung wala ka kabalo, just go to all the leaders, all the staff, asking, Pastor, kung saan pili mahimo? Kung saan pili matapang? And maybe this morning that God will give you something in your heart that you can promise tonight, today, and asking the Lord for help. If God truly speak to your heart this morning in every area sa mong kinabuhi karapuntan, I don't know kung asa madapit, but the altar is open for you today. The altar is open. If you want to come to the altar and asking the Lord for help, then come. Yes, we are not perfect. We have failures in life. But rason igsuon ka kung failure ka, magpabilin ka ng failure, but the altar is open